Yung wise choice sa covenant isn't about not falling. Hindi to tungkol sa, hindi ka dapat magkamali. Hindi to tungkol doon. Pero dapat, alam mo sino may hawak sa'yo. Kasi kung alam mo sino may hawak sa'yo, mali decision mo, hindi ka mapafall eh. 'Di ba? Kasi iba yung kapit ng Diyos sa'yo. Alam mo, 'di ba, kung sino yung may hawak. Even bad choice cannot disqualify you because His hand is stronger than your mess. Biyayang linggo sa bawat isa. Ayan, at purihin ng Diyos sa pagkakataon na makarinig po ng salita niya. At malaya po tayong makinig ng salita ng Diyos, di po gaya sa ibang bansa, di po ba? Ayan. Napagdesisyonan natin lahat dito na ilaan natin tong sandali na ito para makinig ng salita ng Diyos. Kahit anumang kaabalahan ng mundo, tayo ay naglaan ng oras. Nagdesisyon tayo na pumunta rito at magpuri, magpasalamat, sumamba sa Kanya, kumanta kanina, makinig ng salita ng Diyos, at magstay sa Kanyang presensya. Ayan. So sabi nga sa Psalms 84:10, sabi, better is one day in His courts than thousands elsewhere. Di po ba? Ayan. So meron po ditong kasabihan na sigurado po alam na alam nyo po. Life is not a series of chances but a series of choices. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan na yan? Ang ibig sabihin nito, ang buhay natin hindi daw ito nakabase sa chances lang. Hindi ito nakabase sa swerte, nagkataon lang. Pero, nakabase ito sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay natin. Na kung ano man desisyon ginagawa natin sa buhay natin, yun ang humuhubog sa atin, yun din ang nagdidikta kung anong landas ang tatahakin natin. Bawat araw, pumipili tayo, inisip natin, ano bang magandang isipin? Ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong sabihin kay ganyan? 'Di ba? So, bawat araw, napakarami nating ginagawang desisyon. At yun din ang nagdidikta kung ano mga mangyayari sa susunod. Tama po ba? Yan. So, kahit, di ba, isipin natin, desisyon. Kahit napakatalino ng isang tao, nagkakamali pa rin po siya sa kanyang desisyon. Kagaya ni Solomon, na pinagkalooban ng pambihirang talino, karunungan, pero nagkamali pa rin siya ng desisyon niya. Kung siya nga nagkamali, ano pa kaya tayo? Tanungin niyo yung katabi niyo, ano pa kaya tayo? Ayan, dito natin makikita na ang ating sariling kakayanan, ang ating sariling karunungan, ang ating sariling lakas, karanasan, yung mga experience natin na pinagre-relayan natin ng desisyon, ang ating diskarte, kung tawagin ng iba, ay hindi natin ganong mapagkakatiwalaan sa desisyon. Hindi siya sobrang reliable. Ang kailangan natin, ang Diyos, kailangan natin ang Kanyang biyaya, ang Kanyang grace, upang tayo ay makagawa ng tamang desisyon. So, base dito sa Hebrews 4:16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa trono ng biyaya upang tayo ay makakamit ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So dahil dyan, ang pag-aaralan po natin ay Making Wise Choices, the Power of Grace in Our Decisions. Let's pray. Lord, salamat sa araw na ito at sa pagkakataong makinig sa inyong salita. Inaamin namin na sa aming sarili kami ay nagkulang at nagkakamali sa aming mga desisyon. Kaya hinihiling namin ang inyong karunungan at biyaya. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming pumili ng tama, hindi ayon sa aming sariling lakas, kundi ayon sa gabay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So sa simula po, gusto ko lang po muna magbigay po ng background. Kumbaga, ano po ba yung sitwasyon? So ang kulturang Pinoy, hindi ko pa po masasabi yung kulturang Amerikano kasi hindi pa po ako nakapunta ron. So kulturang Pinoy po muna. Ang kultura po ng Pinoy, performance-based acceptance. So dito, pagka sumusunod ka sa nanay mo, meron kang premyo. Meron kang, pag namalengke, merong uuwing candy sa'yo or may soft drinks, ganon. Pero, kapag kabagsak ka naman, meron naman minsan, parusa, palo, di ba? Or, merong, bawal ka mag-cellphone ng may katumbas na consequence.
So yun yung kinalakihan natin eh. Kulturang Pinoy, pagka ganito, sige, pagka maganda yung ginagawa mo, maganda ka lalabasan. Pag pangit ginagawa mo, pangit ka lalabasan yan, syempre. So parang sa atin, automatic yun, pumapasok sa isip natin. Ang mali dito ay maraming Kristiyano tuloy ang natatakot sila magdesisyon. 'Di ba? Nagkakaroon sila ng nagiging paralisado ang pagdedesisyon nila. Bakit? Natatakot na ako, baka mamaya mali. Pag mali ako, di ano kung katumbas nun? Parusa. Pag mali ako, di yung pangit na consequence, di ba? So, ginagawa na lang, di na lang nagdedesisyon, natatakot. Di ba? So, napaparalisa na, ang tawag nila, mag-isa sa sariling mantika. So, di ba? Na parang yung kung ano man yung ginawa natin, parang babalik sa atin ng di maganda. Ganon. So, magkakaroon ng dahil sa sariling pagkakamali, parang yung iba pa nga iniisip, mapaparusahan ng Diyos. Yan. Pero ang katotohanan, sa New Covenant, ang Diyos ay hindi pulis na nag-iintay sa'yo magkamali. Hindi siya MMDA na inaantay kang, sige, dumaan ka dyan. Hindi ka binabantayan ng ganon. Pero, isa siyang ama na nagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Di ba, binigay niya sa yung bugtong na anak para bawat pagkakamali mo, masakop na ng sakripisyo ng anak niya. Amen po ba? Kaibahan ng law at grace sa pagdedesisyon. Dito po, meron po tayong kautusan, ang law, at ang bagong tipan, ang New Covenant. Pagkukumparin po natin sila sa Old Covenant, ang chokma ay karunungan. Pero dito, sa Old Testament, ang term na ginamit dyan, chokma, skill in living or ability. Na kapag nakakasunod ka sa batas, makakaiwas ka sa kapahamakan. Yun. Dahil ginagawa mo to, itong ability na to, nagagamit mo siya para sumunod ka sa batas, makalayo ka sa kapahamakan. Pero sa New Testament, iba na yung ginamit. Sophia. Ayan, Sophia. Ayan, si Kristo ang naging karunungan, Sophia, natin mula sa Diyos. So, ang karunungan daw natin sa New Testament, saan po nagmumula? Kay Kristo na. So, ibig sabihin, hindi na to tungkol kung tama o mali yung desisyon mo, di ba? Ito ay tungkol sa sinong kasama mong nagde-desisyon. Kanino ka nagbabase? Kanino ka nakikinig? 1 Corinthians 1:30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. So, ang matalinong desisyon sa ilalim ng biyaya ay hindi na tungkol sa mali ka, tama ka. Kasi lagi naman tayo nagkakamali di ba? Kahit anong pilit. Pero, ito na, sa bagong tipan, nakaangkla na tayo sa kay Kristo. Dito, bibigyan ko kayo ng background sa pagkakamali sa ilalim ng kautusan. Yan. Ano ba nangyari pagka dati sa Old Testament? Pagka nagkamali. So, magre-refer tayo sa mga kwentong Sunday school natin. Ang pagkakamali sa ilalim ng kautusan, the Old Testament shadow. Si Lot, nagdesisyon siya base sa mata or physical. Alam niyo po ba yung kwento po ni Lot? Yung pinili niya yung Sodomo kasi akala niya singganda daw ng Garden of Eden. Tapos nung huli, yun pala ang kinahinatnan dahil di niya kinonsulta yung Diyos, gera, nagkaroon ng mga pag-aaway, kidnapping, at kung ano-ano pa. Nandi maganda yung naging resulta. 'Di ba? So, dati pagka sa kautusan, pagka mali yung desisyon mo, ayan na, ito na mangyayari. Tuloy-tuloy na. Sunod si David, na nagdesisyon naman base sa laman. Yun, di ba si David, nakita niya si Bathsheba, di ba? Tapos nagpadala siya sa tukso. So nagpadala siya sa laman, yung desisyon niya, naging mali. So ano naman nangyari kay David? Di ba, namatay yung anak niya, kagulo-gulo yung pamilya niya. So, dito, malalaman natin, sa lumang tipan, ang bawat maling desisyon ay may kaukulang judgment. Tapos, bakit ba merong shadow dito na word? Bakit shadow? Kasi, itetrace pa rin natin siya sa grace. But he lingered, so the man seized him and his wife and his 2 daughters by the hand. The Lord being merciful to him, and they brought him out. Kahit nagkamali na ng desisyon si Lot, may mga nangyari na. Nilabas pa rin siya ng Diyos sa sitwasyon.
Ayan, the Lord being merciful to him, nilabas siya dahil merciful ang Diyos sa kanya. Sa pangalawang verse, so it was that when God destroyed the cities of the plain, God remembered Abraham and brought Lot out. So dito, nailabas si Lot dahil sa covenant ni God kay Abraham na tinupad niya. Sa kabilang side naman, si David, paano naman si David? David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said, the Lord also has put away your sin. You shall not die. So, Diyos pa rin ang naggagabay. Kahit sa Old Testament, meron na. Ayan, base yan sa 2 Samuel 12:13. So, ang David ay galing sa salitang Dawid, commonly understood to mean beloved, yung pangalan ng simbahan natin, or loved one. So, anong matututunan natin dito? So, noon, sa lumang tipan, may judgment talaga. Pero, meron pa ring grace. Mula law-based, tungkol sa grace-based decision. So, dito, nanggaling na tayo sa law-based, di ba? Yung luma. Ta-transfer naman tayo sa grace-based decision. So, dito, base dito, ang law-based decision, dapat tama ang decision ko para pagpalain ako ng Diyos. Di ba? Nakabase yun sa anong ginawa mo. Tama ba decision mo? Oh, so yun yung makukuha mo kung tama. Pag mali, mali. Pero sa grace-based decision, dahil pinagpala na ako at minahal ni Jesus, pipiliin ko ang nakakaluwalhati sa Kanya. Christ-centered. Maging ang willingness natin piliin ito ay hindi galing sa lakas natin, kundi sa biyaya niya. Di ba nakalagay dito? Ayun o, pinagpala na ako at minahal na ako ni Jesus, kaya susunod na ako. Kumbaga yung pipiliin kong desisyon, yung naaayon doon. Eh sabi, kahit na nagdesisyon ka pa rin, ikaw pa rin pumili eh. Kahit yung kakayanan mong pumili, dahil din yun sa binibigay sa'yo ng Diyos na biyaya. So sa New Covenant, di na tayo nagdedesisyon para makakuha ng pabor ng Diyos. Nagdedesisyon tayo dahil nasa atin na ang pabor ng Diyos. Ang finished work ni Jesus, ang nag-alis ng takot, fear of punishment. Kapag wala kang takot, mas malinaw ka nakakapag-isip, mas maayos yung desisyon mo. Finished work of Jesus Christ is our security. Naka-parenthesis dyan. Pakibasa nga po yung dalawang word. Restoration and redemption. Okay. So kapag alam mong fully paid na, or di ba parang iPhone yan eh. Kung alam mo tapos na, fully paid na, ang desisyon mo, hindi na galing sa panic. Hindi ka na natataranta. Kundi, nanggagaling na sa peace. So, kunyari, bigyan ko kayo ng sitwasyon. Ayan, as teacher ako. Kunyari, nagtetest ka, may exam ka. Pasado ka na sa lahat ng pinasa mo, perfect lahat. Tapos yung huling exam na lang itatake mo. Sigurado, di ba, pasado ka na. Kahit ano score mo, matatakot ka pa ba? Siyempre, hindi na, di ba? Kasi, alam mo, kahit anong mangyari, pasado ka na. So, ngayon, pagka nagsagot ka nun, mas kalmado ka, mas maganda yung mga nagiging desisyon mo. Pero pagka feeling mo, babagsak ka pa, tarantang-taranta ka, lalo mo pang nakakalimutan yung mga inaral mo, di ba? So, ganun din dito. Alam natin na tinapos na ng Diyos ang mga problema natin. Alam natin, paid in full na lahat. And package na yun, complete package. Kaya, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Dito rin pumapasok ang lalim ng salitang Hesed at Tetelestai. Ayan. So, Hesed, dito ginamit yan sa Lamentations 3:22 to 23. The steadfast love, Hesed, which means unfailing love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Ayan. Kaya sure tayong merong redemption and restoration. Kasi new nga every morning Kahit magkamali ka, meron pa rin. Never ceases, di natatapos. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Wala na ring condemnation kahit mamali ka ng desisyon. Ayan. Magdidig-deep tayo dun sa redemption and restoration. Ayan. Redemption, pagtubos ang Tagalog. Kahit nagkamali ka ng desisyon, ang dugo ni Jesus ay sapat na pambayad. Naniniwala po ba kayo? Ayan. So, ang restoration naman ay ang Diyos ng biyaya ay eksperto sa pag-aayos ng nasirang buhay. Bakit natin to inaaral? Yung redemption, pag namali ka ng desisyon, paano kung walang redemption? Sasaluhin mo na yung consequence ng buo.
Paano pag walang restoration? Hindi ka na mababalik dun sa ruta na nilaan ng Diyos sa'yo. Since, ayan, di ba, pinag-usapan natin yung about restoration and redemption. Ngayon, magsasite na tayo ng example. So, wag na tayo lumayo, pag-usapan natin yung buhay ng ibang tao. Gusto nyo ba yun? Parang may naiisip na kayo ah. So, sige, kilalang kilala nyo to. Kasi ito ay mga tao sa Biblia. Yan. Kayo, game na game agad pag buhay ng ibang tao. Ayan. So, silipin natin ang buhay nila. Nang gayon, ma-refresh tayo at muli mapalalahanan ng storya nila. So, dito, meron ako ditong story sa Bible na compare and contrast. Titignan natin, ano bang pinagkaiba ng dalawang tao na to? At saka anong pinagkaparehas? So, ito si Moses and Paul. Ano ba pinagkaparehas nila sa tingin nyo? Hula lang. Ano pinagkaparehas? Pares matanda. Ganun. Pares lalaki. Okay. Ano pa? Parehas. Oh, pwede. Okay. So, in short, parehas sila nakagawa ng maling desisyon. Ano kayang maling desisyon yon? Sige nga, tingnan natin. One day, after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them and their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people, looking this way, and that seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. So nilibing niya. Pinatay niya at nilibing. Kasi nakita niya, parang nilalabanan yung Hebrew. Yung mga Hebrew, mga tao niya yun eh. So the next day, he went out and saw two Hebrews fighting. Sinita niya. He asked the one in the wrong, "Why are you hitting your fellow Hebrew? Ba't sinasaktan mo yung kapwa mong Hebrew?" The man said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "What I did must have become known." When Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. So nangyari, si Moses, may nakikita siya na Egyptian, parang nilalabanan yung Hebrew. So pinagtanggol niya, napatay niya yung Egyptian at nilibing niya sa buhangin. Ngayon, kinabukasan, mga sumunod na oras, nakita niya, dalawang Hebrew nag-aaway. Kasi sinabi niya, "Oh, bakit mo nilalabanan yung isang kapwa mo? Kapwa mo yan eh." Sabi sa kanya, "Bakit? Papatayin mo rin ako gaya nung ginawa mo dun sa Egyptian?" Nagulat si Moses kasi alam yung ginawa niya. Ayun. So, di ba, ang bilis ng chismis, no? So, ito na ngayon ang description natin kay Moses. Si Moses, nilagay ko siya sa law. Yan, nagdedesisyon gamit ang sariling lakas. So, may maling decision siya kasi pumatay siya eh. Dahil doon, na-exile siya at natatakot siya. Kaya nga, di ba, nagtago siya for 40 years kasi under siya sang natural law na pwede siyang maparusahan dahil doon sa nagawa niya. So, di ba, yan. Sumunod naman, si Paul, Grace. Parehas, ano similarity nila na nakita nyo? Parehas silang pumatay, di ba? Pumatay at umapirin sa mga Kristiyano. Pero, imbis na exile, encounter ang natanggap niya. Yan, ayan ay nababasa sa Acts 9, tsaka 1 Timothy 1:13 to 16. Ito, si Paul, isipin nyo, yung kasalanan niya, napakarami niya napapatay ng mga Kristiyano, inuusig niya yung mga Kristiyano. Pero, yung may pinakamalalang kasalanan, siya yung naging pinakamagaling na apostol. Di po ba? So, dito, ayan, ang lesson natin, ang law, tinitingnan niya yung nakaraan upang limitaan ang yung hinaharap. Pero ang biyaya, tinitingnan ng tinapos na gawa ni Jesus para buksan ang yung bukas. Amen? Okay, so sa next example naman tayo. Ito naman, kilala nyo rin to. Narinig nyo na rin tong chismis na to dati. Yan. So, the prodigal son. Merong dalawang magkapatid, di ba? Tapos yung isa, kinuha niya na yung mana niya. Tapos, pinangsugal niya, pinangbisyo niya. Tapos, nung huli, bumalik siya, di ba? Tapos, tinanggap siya ng tatay niya. Parang ganun yung story. Tapos, yung elder brother, parang nainggit. Okay. So, dito, analyze natin siya. Yung elder brother, nagsisimbolize siya sa law. Ang kaniyang desisyon ay base sa
duty and merit. Duty, ito ginawa ko merit, kaya ito dapat bigay mo sa akin. Pag-party mo rin ako, kasi ito yung ginawa ko. 'Di ba? Kung iisipin nyo, human logic, parang, naman, pinagtrabahuan nyo di bigay mo. Diba? Pero, iba to Prodigal son, di pa tayo sa kabila. Nang makita nyo yung kabilang side. Sa prodigal son, grace, nakagawa ng pinakamalalang desisyon. Yung desisyon niya, sobrang palpak kung sa term ngayon, ganon. Dahil yung desisyon niya, may lust, may wasteful spending. Diba? Ginastos niya. Dinustay niya yung mana niya. Okay. Pero, kahit ganon, nung bumalik siya, hindi sermon ang nakuha, kundi party pa. Diba? San ka pa? Ayan. Ang ibig sabihin nito, yung restoration, yung tatay niya, or sumisimbolize sa Diyos, ay hindi nagbilang ng pagkakamali. So, binalik agad yan. Nirestore yung robe, which is yung katwiran, ring, authority, and sandals, yung sonship, ay ibinigay agad sa kanya. So, sabihin nyo, di ba, na desisyon niya rin yung bumalik di ba? Pero, yung desisyon niya bumalik, saan ba nakaangkla yun? Ba't siya bumalik? Kasi alam niya yung tatay niya mabait di ba? Hindi pa man siya umaalis, alam ko yung tatay ko mabait yun Sarap ng buhay ko noon dati, di ba? Kinakain ko yung ganto, tapos ngayon, ito kinakain ko. So, bumalik siya dahil naalala niya yung kabutihan ng tatay niya sa kanya. So, ganun din sa atin, di ba? Tayo, pagka tayo nagsisisi dahil nakuli ka or something, nagsisisi tayo kasi naalala natin gaano kabuti yung Lord sa atin kahit mali yung mga desisyon natin. Yan. And ang biyaya ng Diyos ay nag-restore sa kanya. Hindi ang kanyang good decision na bumalik. Ang decision niyang bumalik ay resulta ng pag-alala niya sa kabutihan ng kanyang ama. So, next, number 3. Ito, medyo sikat na to. Yan. Si Judas and si Peter. So, si Judas, alam naman po natin yung story niya. So, nagkamali rin po siya ng desisyon. Pero, pagkatapos niya magkamali ng desisyon, tumingin siya sa law. Guilt. Kasi yun yung nadudulot ng law Nagigilty tayo. On the other hand, si Peter, sa grace naman, nagkamali rin siyang desisyon. Ano yung desisyon niya? Di ba tinanggi niya si Jesus 3 beses? Yan. Pero pagkatapos ng pagtanggi ni Peter, ano ginawa ni Jesus? Hindi siya sinumbatan, pinakain at ibinalik sa ministeryo. So, ito ang restoration. God did not just forgive Peter, He promoted him. Hindi ka lang pinatawad, prinomote ka pa. Ganon magpatawad ang Diyos. Ganon siya magbigay ng chance sa mga maling desisyon. God can use your mistakes, ang redemption sa maling desisyon. Minsan kahit anong dasal natin, kahit anong basahin mong libro na mga 10 hakbang para ganito, para perfect yung desisyon mo, magkakamali ka rin. 'Di ba? Kasi parte yan Maaring maling investment, maling relasyon, maling career path. Pero sabi dito sa isang kanta na mistakes ang title, kumanta niyan Unspoken, isang Christian contemporary artist. Yan, all of my mistakes woven through my story. All the mess I make, God used it for your glory. Every wrong turn, it's true, led me right here to you. I may lose my way. Nothing is greater than your grace, not even my mistakes. Amen po? Yan. Kung naaalala nyo po, si Lolo Jonas. Ano naman po ba ang storya ni Lolo Jonas? Yung pinapapunta siya doon, di ba? Tapos ayaw niya. Ngayon, tumakas siya. Napunta siya sa tiyan ng malaking isda. Okay? So, yung maling desisyon niya, hindi siya sumunod. Pero, naroon pa rin yung biyaya ng Diyos sa pagligtas sa kanya. Kasi yung isda na yon, kung saan siya napunta, hindi yun naging parusa Hindi yun naging parusa sa kanya. Naging transportation. Papunta sa totoong plano ng Diyos sa kanya. So, di ba, may biyaya pa rin. Yan. So, grace twist. Ayan, ang tawag dyan. Kahit sa loob ng tiyan ng isda, naroon ang biyaya ng Diyos para iligtas siya. Yan. So,
Romans 8:28, all things work together for good. Di ba sabi yun? Ayun, alam siguro natin yun. Palaging sinasabi dito. All things work together for good. Sinabi ba, all things are good? Hindi rin, di ba? Parang all decisions are good. All things are perfect. Hindi. Pero all things work together for good. It means, yung mali at mga tama mong desisyon, pinagtatagpi-tagpi ng Diyos yan. Pinagsasama-sama yan para sa iyong ikabubuti. Mali man o tama. So our God is the God of plot twist. And that is grace twist. Na ang Diyos lang ang nakakagawa. God is ahead of us. Di ba pagka meron kang di nakikita ng mga friends, parang, oy, tara, catch up tayo. Ibig sabihin, ano ba yung catch up? Tara, kwentuhan tayo. Ano na bang balita sa'yo? Tara, ano tayo? Ano na ba? Maiksi na pala buhok mo or something, di ba? Na parang catch up kung anong update sa'yo. Si Lord hindi siya nagka-catch up. Hindi siya nagaganon. Kasi lagi siyang ahead. Lagi siyang nauuna sa atin. So, hindi siya parang emergency responder, ambulansya, na, hello, Lord, may problema. Tulungan mo ako. Hindi siya ganon. Kasi, bago pa magkaroon ng maling desisyon, nauna na siya para ilatag yung solusyon. Ayan. He is already there before the mistake, before the temptation, and before the fall. Parang ganito kasi mindset natin di ba yun? Lord, nagkamali ako, pakiayos naman. Lord, natukso ako, tulungan mo naman ako. Pero ang picture ng grace ng Diyos, mas malalim pa ron na bago ka pa nagkamali, may handa na siyang way of restoration. Bago ka pa matukso, may handa na siyang strength and escape. Bago ka pa mapagod, may nakaredy na siyang sustaining grace. Kaya hindi siya nagpapanik sa buhay natin, hindi siya nagugulat na, nagkamali si ganyan. Kasi nauna na siya at inilatag niya na yung solusyon. Bago pa tayo magkamali, bago pa tayo magkaroon ng failures. Ayan, so this reminds us with, Romans 5:20, where sin increase, grace increase all the more. Ibig sabihin, hindi nauhuli yung grace. Laging nauuna. So, ayun parang ganito yung picture kasi, parang yung iba, mga tao, iniisip ng Diyos na, ay, nagkamali siya, ayusin ko. Ay, nagkamali siya, bahala na siya. Parang ganon. Pero, ang totoong puso ng Diyos ay, alam ko na yan, nauna na ako gumawa ng paraan dyan. May biyaya na dyan bago pa mangyari. Kaya kahit anong sitwasyon, ang kabutihan niya ay hindi lang basta hinahabol ka. 'Di ba? Ano yung turo sa atin nila, Pastor? Umu-overtake pa yung biyaya. Yan, mas nauna pa kaysa sa failure mo, mas malakas pa kaysa sa weakness mo, at mas malalim pa kaysa sa kasalanan mo. Gaya nung nasa kanta. Yan. Kaya ang ending, hindi tayo lumalapit sa Diyos para i-repair ang life natin. Lumalapit tayo sa Kanya kasi nauna na niyang inayos ang buhay natin sa pamamagitan ng biyaya na si Kristo Jesus. Yan. His grace is sufficient in our weaknesses. His grace is enough. Okay, so next, tanong, Kuya Jay. Paano gumawa ng wise choices sa ilalim ng biyaya? Hindi pala nagmamatter yung tama o mali Yan, so number 1, stop the consensya talk. Yan, di ba? Ang konyo. Yan, stop the consensya talk, Yan, all things work together. Lagi natin i-remind sarili natin, isa puso. Yan, kung naririnig mo, wala kang kwenta, mali ka na naman Hindi yan boses ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit, kinoconvict ka sa iyong righteousness kay Kristo. Hindi ka kinoconvict sa ginawa mo. Kinoconvict ka sa katayuan mo kay Kristo. Na ikaw ay righteous na. Yun yung pinapaalala sa'yo ng Holy Spirit. Hindi sinasabi sa'yo na, ano ka? Parang, ayun na naman, mali ka na naman. Parang di ka ba nagdedesisyon ng tama? Ganun. Hindi yun. Hindi yun galing sa Diyos. Yan, kasi ang Holy Spirit, nire-remind tayo sa righteousness kay Kristo, base sa John 16:10. Yan. Laging isa puso at sabihin, all things work together, all things work together, all things work together. Yan. Ang work together dito ay, ang ginamit na term ay synergy. So, para tong pagluluto ng cake, yung harina, makain mo ba yun? Tuyo siya di ba? So, yung itlog, malansa naman, ang asin ay, ano ba yung asin? Maalat. Ayan. Pero, pag pinagsama-sama ng master chef natin, na si God, ang resulta ay masarap na cake, di ba? Parang adobo. Pag ininom mo yung toyo, maalat.
Pag inom mo yung suka, maasim, at iba pang mga rekado. Pero, pag ang master chef na natin ang nagluto nun, specialty, di ba? 5-star. Ayan. Kaya ang maling desisyon mo, mukha mang ampalaya yan, yung desisyon mo. Pag ginawa ng Diyos na pakbet yan, ang ganda niyan. 'Di ba? Si Lord, nakikita nyo, paano pinagtatagpi-tagpi, kahit pangit, kahit maganda, pero all things work together for good. All things work together for good. Yun, re-remind nyo sarili nyo, kapag may maling desisyon, imbis na, konsensyahin mo sarili mo. Diba na, wala na yan, wala ang pag-asa yan. Diba, dami mo nang mali eh. Parang, mahirap na yan, kahit, parang, diba ganon. Pero, imbis na mag-self-pity ka, mag-focus ka dun sa, all things work together for good. Number 2. Okay, consult the finished work of Christ. Ayan, dito po, babasahin ko lang po yung mga verses. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Colossians 3:17 po yun. Ito naman po, 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. So dito, tanungin natin sarili natin. Dahil ba sa desisyon na to, nakikita ko ba yung kabutihan ni Jesus? Pagagawa kayo ng desisyon, nakikita ba yung kabutihan ni Jesus dito sa desisyon na gagawin ko? Kukonsultahin natin. Paano? Paano natin kukonsultahin ng Diyos? Faith comes by hearing, based on Romans 10:17. So, hanapin natin yung karunungan sa pamamagitan ng pakikinig. Huwag magdesisyon base sa emosyon. Ang gagamitin natin, yung mga natutunan natin, Logos, which is written scripture, at yung Rema, which is yung pangungusap ng Espiritu. Yan. Sa John 16:13, and when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Ang karunungan ng Diyos ay hindi minamadali ng emosyon. Ito ay hinihintay, naririnig, at magtitiwala ka lang sa Kanya. Okay? So, ginagabayan ng Espiritu at salita. So, hindi to yung, kasi pagka-desisyon, di ba? Relate tayo dyan eh, pag-desisyon, tapos ang init ng emosyon mo. Kahit kadalasan, ang desisyon, mali. Kasi yung emosyon natin, hindi yan tumitingin sa sa ibang factor eh. Isip niya, basta galit ako, eto gagawin ko. Pag umiral yung emosyon, mali. Mali yung kinalalabasan. At sa tingin ko, siguro naman hindi yun nanggaling sa Diyos. Kung galing sa galit yung desisyon mo. 'Di ba? Ang dapat gawin natin, makinig, hintayin, at magpagabay sa Espiritu. At ng salita niya. Ayan. So, sige, number 3 tayo. Rest in God's sovereignty. So, dito, kapag di ka sigurado, kasi ito tingnan mo, number 1, huwag ka nang magkonsensya talk. So, huwag mo nang lait-laitin yung sarili mo pag mali ka. Number 2, consult the finished work of Christ. Nagiging maganda tuloy yung desisyon mo. Pero, perfect na ba yung desisyon mo? Perfect na ba yun? Hindi pa rin. Diba? Hindi pa rin siya perfect eh. Kaya, ang number 3, rest in God's sovereignty. Na, kapag hindi ka sigurado, piliin mo yung pinakamainam. At magtiwala ka kung mali man yun, ang Diyos ay sapat. Sapat yung maneuvering skills niya, yan, yung mga nagdadrive, upang ituwid ang iyong landas. Ayun, based dyan sa sinabi nyo, ang salitang amen ay galing sa salitang aman, which is to be firm, to trust. So, kung ito na yung naging desisyon natin, tingin natin, ito pinakamainam, maging firm tayo, trust natin. Mag-decide ka ng may amen dahil alam mong tapat ang iyong Diyos. Yan. Di ba yun? Lahat ng pangako mo sa akin ay amen. Yan. Amen. So, basahin lang natin itong Psalms 37:23-24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. So, it means, yung wise choice sa covenant isn't about not falling.
Hindi to tungkol sa, hindi ka dapat magkamali. Hindi to tungkol doon. Pero dapat, alam mo sino may hawak sa'yo. Kasi kung alam mo sino may hawak sa'yo, mali desisyon mo, hindi ka mapapol eh. 'Di ba? Kasi iba yung kapit ng Diyos sa'yo. Alam mo, 'di ba, kung sino yung may hawak. Even bad choice cannot disqualify you because His hand is stronger than your mess. Yan. Ang biyaya ay sapat kung ang desisyon mo, kung ang desisyon mo ay mahirap. Halimbawa, mananatili ka sa mahirap na sitwasyon, sa toxic, kung term nila ngayon, toxic na sitwasyon. Tandaan na ang kanyang biyaya ay higit pa sa kinakailangan mo. Okay? So, dito na tayo sa conclusion natin. Ayan. Ito ang pinakamahalagang desisyon. So, ang wise choice ay hindi tungkol sa perpekto. Ito ay tungkol sa perpektong tagapagligtas. So, sa araw na to, inisip mo, ay Kuya Jay, huli na ang lahat. Nasira ako na buhay ko sa maling desisyon. Kaibigan, ang tinatapos na gawa ni Jesus ay mas malaki kaysa sa iyong pagkakamali. Kung ang Diyos ay nagawang gawin ang salvation, ang execution sa krus na salvation, kung napalitan niya yung execution ng salvation, kaya niya rin gawin message yung mess mo. Diba? Ayan. Make the choice to trust grace today. Piliin mong maniwala na mahal ka niya at piliin mong maniwala na tinapos niya ang laban para sa iyo. Bawat desisyon mo sa career, pamilya at relasyon, laging tanungin, ano ang gagawin ko dahil alam kong mahal ako ng Diyos? 'Di ba? Nakita po natin yung comparison kanina, 'di ba? Yung old tsaka yung new. 'Di ba? Na oo, meron pa rin tayong factor na free will eh. At yung free will natin, kunyari yung kanina sa yung wag tayo mag-konsensya talk, 'di ba? Yung free will natin, pag gusto pa rin mag-konsensya talk, re-respect yan ng Diyos, 'di ba? Kasi ang idea ko nito 'di ba sila Adan at Eva, kakainin nila yung bunga. Sa tingin niyo po ba hindi alam ng Diyos na kakainin nila? Pwede ba sabihin, op, wait lang. Pag kayong gagalaw, tapos kukunin niya, 'di ba? Pero, hindi. Nire-respect ng Diyos ang desisyon ng tao. Nire-respect yun kasi part yun ng free will. Ayan, 'di ba kagaya nung asawa ni Lot, 'di ba? Yung asawa ni Lot, ayun, naging siya, asin. Yan, naging asin yung kaninang asin, no? Ayan. Okay, grace covers what you choose. So dito, paliwanag muna natin. So dito, kung na-realize mo na mali yung pinili mo, huwag kang gumaya kay Adan na nagtatago. Dahil, tinatawag ka ng biyaya niya eh. Tanggapin ang kapatawaran. Yung kasalanan mo sa nakaraan, kasalukuyan at inaharap, memorize nyo na yan, ay nabayaran na sa krus. Yung gagawin mo pa lang, yung nagawa mo na, yung ginagawa mo, nabayaran na sa krus. Bakit? Ahead nga sa atin si God eh. Yan. Hayaan mong palayain ka ng Diyos. He can deliver you. Kung naalala natin, Bible story ulit, si Jose or si Joseph in Egypt ay naging biktima biktima siya ng maling desisyon ng kanyang mga kapatid. Yan, tama. So, 'di ba? May plinano sa kanya yung mga kapatid niya. Pero ang sinabi ni Joseph ay binabalak ninyo ang masama, pero binabalak ng Diyos para sa mabuti. Genesis 50:20. So, Diyos lang may kayang gumawa nito. Yung mali na desisyon, magiging tama pa. Sirang buhay, gagawin niyang maayos na buhay. He is always in the business of changing lives. Kung gusto mo magka-direksyon buhay mo, maalalayan ka sa bawat lakarin ng buhay mo, ito ang pinakamalagang desisyon na magagawa mo. Ang tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi relihiyon o relasyon. Okay? So, dito, dapat ipaubayan natin sa Diyos yung buhay natin. Kasi kung tayo,
Yung plot twist na yan, ang hirap niyan. Pag mali na desisyon mo, minsan ang hirap mo iahon yung sarili mo. Pagka mali yung desisyon mo, minsan di ka na makabalik sa dati kasi yung naging desisyon mo, irreversible kung tignan ng iba. Wala na, nandyan na yan eh. Wala na magagawa. Pero, kay God di pa yun hopeless eh. Kasi si God yung Diyos ng mga plot twist. At isipin nyo, si Paul, pinakamatinding kasalanan, pinakamagaling na apostol. Diba? Nagme-make sense ba yun? Diba? Pinakamaling desisyon yung prodigal son. Pero yung restoration, grabe, grabe. So dito, malalaman natin na hindi ito tungkol sa ano yung galing mo magdesisyon, pero kung sino kasama mong nagdedesisyon. So dito ay pagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito relihiyon, pero personal na relasyon natin sa Kanya. So, ano po tayo? Manalangin po tayo. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, inaamin ko, hiwalay sa'yo, wala akong magagawa. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko kayang ayusin ang aking buhay. Kaya tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Ikaw na ang maghari sa aking buhay mula sa sandaling ito at habang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tumayo po tayo at itaas po ang ating mga kamay. Sige, feel po natin yung presence ni Lord. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya na higit pa sa aming mga pagkakamali. Salamat dahil iyong tinapos ang mga pagkakamali namin at ito ay pinapalitan mo ng maayos na ruta, Panginoon. Ano man pong pagkakamali ito, mga tamang desisyon, maling desisyon, pinaghahalo-halo mo to para maging isang mabuting consequence para sa amin, Panginoon, na kami, ang buhay namin ay maging maganda. Gabayin mo po kami, Panginoon, upang bawat hakbang namin ay ayon sa inyong kalooban. At kung kami man ay madapa, salamat at alam po namin, Panginoon, na kayo po ang sasalo sa amin at hindi niyo po kami pababayaan. Ano man pong maling desisyon magawa namin, Lord, alam ko po, Panginoon, na kayo ang sasalo sa amin. Hawak niyo po kami. Mahulog man kami, ngunit kayo ang may kapit sa amin at di niyo po kami papakawalan. Salamat po, Panginoon, at ang pagdedesisyon, Panginoon, ay natutunan po namin, Panginoon, at ito ay may apply namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Hesus, dahil alam po namin na ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagbabago. Thank you, O Diyos, dahil alam mo ang aming buhay ay gagamitin mo. Salamat sa mga mensaheng pinagalob mo, Lord, kay Brother Jay, na aming napakinggan. Salamat dahil tapat ka. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Ano man ang aming mga maling desisyon, O Diyos, Lord, ito'y pinapalitan mo, Panginoon, ng tama. Dahil alam mo namin na kami ay mahal mo, O Diyos. Kami inibig mo. Ikaw ang unang umibig sa amin. Pinakita mo ito sa krus ng Kalbaryo. Pero kung ano man, Panginoon, ang aming mga dalahin ngayon, Panginoon, mga didesisyonan, ikaw ang aming kasama. Laging ang aming paningin, Panginoon, ay nasa iyo lamang. We will turn our eyes to you, Lord Jesus. Lord, kami nakaangkla sa iyong biyaya. At aming paniniwalaan para ng kalagayan na kahit kailan, hindi mo kami iiwan. Hindi pababayaan. Maraming pong salamat, Panginoong Hesus, sa buong isang linggong to. O Diyos, kami iningatan mo na. O Diyos, kami pinagpala mo na.
Kaya walang magagawa ang malaman sa oras pong to, Panginoon. Ito'y amin ang dinideklara na we are victorious because of our Lord Jesus Christ who died on the cross 2,000 years ago. Salamat po, O Diyos, na kami lalakad buong isang linggong to, na kami ay malakas, malusog, masigla. Kasama ang aming pamilya, O Diyos. Kasama, Panginoon, ang aming mga negosyo na yun ang pinagpala, O God. At sa mga estudyante, Panginoon, salamat sa wisdom na pinagkaloob mo sa kanila. Karunungan, O God. At sa lahat ng pupuntahan namin, O Diyos. Kami, yun ang iningatan, Lord, may enjoy namin ang lahat ng gawain, Panginoon, sa aming buhay. At kasama ka namin, Panginoon. Ito ang gusto mo sa iyong mga tunay na anak na kami, Panginoon, ay bigyan ng isang maginhawang buhay, buhay na pinagpala ng lubusan. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you. Thank you for your love and for your grace. In the name of Jesus. Amen and amen. Ako'y nasa lilim, lumikha ng mundo. Sa bawat ko'y nagabay, naroon